share naman sa gospel sa Ginoo, sa pagkamay sa buhay mo. Bisan pa na maka-encourage ko sa mga sa ito. And before that, kung yan yung tanan, ito lang tama, ako lang sa inyo ulit. Dahil yung balaan ng Diyos, salamat kay Ginoo sa iyong pagkamayo sa kinabuhi, sa mga kinabuhi, Father God, may Ginoo, maayo, Lord God, sa takos Ginoo sa mga kinabuhi, Father God. Despite Ginoo sa mga kaya, sa mga gihan, salamat kay Ginoo, ikaw din matulungan sa mga kinabuhi. Lord, guide ko Ginoo sa akong pag-share ko sa ulo, na Ginoo, apply na lang, Lord God, sa mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo. In Jesus' name we pray. Sa John 15, 4-5, ang atong scripture reading, ako basta ako pag-usap. Ngayon din, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Hindi mo makapanalangin sa iyo. Kanina, ako siyang giyulungan o ang title is Remain in the True Vine. Ako pang naibawan, kung sa inyo sa kuwan, when we say remain, it means kung sa akong research sa kuwan, nagka-download ko na research, and akong na-research ito na, it means to continue to exist. Yun po, to continue to endure, to continue to last, continue to persevere, to continue to abide. Siguro nakasabot naman ako, remain in me. Kaya ngayon parang rinaan, yun siya, I am the true vine, Jesus. Before di ay itong ako'y nagpuan sa illustration sa kong sugod. Kanina isa na siya ka branch sa Limosito. Nakita na ako sa kuan sa motor ba? Nag-open ako ba? Gwapo man rin siya nga himong illustration kay pinakuan naman rin ka ng bitong sukaon laban ng ulo kung gidadala ba, di ko sa motor kung gidadala karon kaya sa Limosito mo rin may warang makawala sa laban sa ulo ba. So akong gikuan ba ang illustration na yung there is sa kuan, remain in me and I will remain in you. Kung una-una na to ba, isa ka branches, kaya yung branches, yun yung una-una. Mapuslan pa ba rin? Kasi, di ba, dili ka? Yeah, kung katong na pa siya sa iyang kuan, punuan, mapuslan pa siya. Kaya dito gikan ang iyang nutrients, tapos ay posibilidad na mamunga. Pero kaya yung mga isuot, kaya natanggal naman siya sa gikan sa punuan, isa na siya kaway, wala na siya pulos. No? Dili na siya magamit. No? Sama ko sa atong kinabuhi ng mga isuot. Sa mapalayon na sa Ginoo, mahimot na kaway pulos. Mahimot na dili mabungahon. No, amen? And it means to continue to exist, magpabilig niya sa Ginoo. Continue to endure, endure yan mula tayo. No? To last, madugay, persevere, mula tayo din siya niya. To continue to abide, magpabilig din sa Ginoo. Ingit rin, ang objectives na niya ninakuhan, kanina topic na ko is to commit to remain in Christ and live a fruitful life. Fruitful life. And to commit to build a strong Christian life. Kanina topic, or kanina title, ato rin siya, warang atong pagbangang mahimutan, strong sa ato ang Christian na pagkinabuhi. Kung ikatulog, commit to a lifetime growth. You must not stop growing. Dili ta mundang sa ato ang paglago. No? Spiritual growth takes a whole lifetime. Therefore, you must always commit to Christ. Amen? You must commit to be connected to Christ at all times. No, kinahanglan nga connect na kami sa Ginoo. Sa mong Sunday school ganina, medyo di ko gini makalahutay, pero naman ko sa introduction, hindi ko kalusot ba. Kaya grabe ang mga testimony sa among topic mga hindot kayo. You must not stop growing. Spiritual growth takes a whole lifetime. Therefore, you must always commit to Christ. You must commit to be connected to Christ at all times. Umiyon kita at all times sa tanang panahon. Sa tanang higayon. Bisan pa, natay magihan ng mga trials sa atong kinabuhi.
Kinaingon diri sa Bible, apart from Him, you do not do anything. Apart sa itong Ginoo, hindi ta kabuhat. Ingon sa John 15:1-4, I am the true vine, it is Jesus, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Why? He cuts off every branch in me and bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be more fruitful. You are already clean because the word has spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must be remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. So, sama ni nga illustration. Kaya tungod kaya nalayo na siya sa punuan. Hindi na siya makakuha o mga nutrients. Sama po sa itong kinabuhi. Kung palayo nila sa Ginoo, kita makaangkon ng mga blessings. No? Di ta makaangkon sa itong kaluwas ng mga igsoon. Who is the true vine? Jesus. Sa may gisuko sa ito. Based sa itong libasa sa John 15:1-4. Gisuko na niya ng stay connected kita sa dito ng mga igsoon. Remain in Christ. Kaya mabot na tayo ng igsoon, Jesus during His last few hours, kasi ang mga disciples, iyang i-hold ang attention sa iyang mga disciples itong na time. Kaya maabot na mga time na separate na sila physically. Na hindi na sila makikuban physically ba? No? Muna giridi sila ni Jesus. O kaya mabot na time dito sa Palestine, puno siya o mga vines, puno mga punuan pa rin siya, punuan sa ubas, puno na siya dito. Muna ang ilahang bukan pa, muna ilahang Andri sa Davao durian, andito sa Palestine po, dito ang mga kwan sa grapes. Munang moto gibuhat Jesus na sa ka-illustration ang punuan sa ubas. During His last few hours with His disciples, called the attention of His disciples to one striking comparison. That of the vine, with only short time with them, Jesus used the illustration to emphasize the need of His disciples to remain in Him. No, sama sa ito mga igsoon, dili lang siya para sa mga disciples ito nga time. Kaya kita po mga igsoon, layo ta physically sa Ginoo, no? Layo ta, wala din na ito siya makita. No? Pero gisugo sa Ginoo na always siya punta to stay connected sa atong Ginoong Diyos. No? Whether you like it or not, kinahanglan siya nato na in order na magbungahon ang atong kinabuhi, kinahanglan niya mo padayon ta sa pagpangalaga sa atong Ginoong Diyos. Despite sa mga trials na itong mga magihan. Jesus, the vine, is the life support. Siya ang atong life support sa atong kinabuhi. Apart from me, sa John 15:5, apart from me, you can do anything. You can do nothing. Tama ba? Apart sa Ginoo, di kita makabuhat sa atong mga bulhaton. With the vine comparison, Jesus gives importance to one truth about Christian life. A huge significance. Since life flows from Him, it can only be sustained by Him. Tungod kay ang Ginoo nag-create sa tuwa, tungod kay ang Ginoo ang atong yung source of strength nato, source ato ang blessings, no? Kung hiwalay ta siya, it means dili ta mabungahon sa atong kinabuhi ng igsoon. No? Christ is your life. Amen. Jesus ang atong kinabuhi ng igsoon. He is your life. He is your support. No? Mamino sa ato ang atong ginikanan dili. Mamino nato dili naga-support sa ato. Usay ato mga igsoon dili naga-support sa ato, pero ang Ginoo always naga-support sa ato mga igsoon. No? Christ is your life support, and your connection with Him is vital experience in your life and igsoon. Your connection to the vine allows you to be fruitful. Tama ba? Your connection to the vine allows you to be fruitful. No, kaya yun na if you remain in me and I in Him, He will bear much fruit. The changes happens sa imong kinabuhi mga igsoon is the result of your newfound
na imo naangkon niya sa Ginoo, no? Sa imong changes, sa imong kinabuhi, muna siya ang makita ba na maayo kay ang Ginoo sa imong kinabuhi ng igsoon. Siya ang source sa imong strength, siya ang source sa imong happiness, source sa imong isa pa sa imong kinabuhi, sa imong paginahanglan, sa imong kinabuhi, no? Because Christ lives in you, you are slowly being transformed and change your image, mga igsoon, to be like Him. Kung to be like Him ba, mga igsoon, kung continue pa maghihapon ka magsugal, kung continue pa maghihapon ka ng buhat sa mga malaway ng mga butang, no, mga igsoon. If makita paghihapon nga, continue paghihapon ka ng mga butang, mga igsoon, it means nga hindi ka connected ya sa ato ang punuan, mga igsoon, na mao ang Diyos, mga igsoon. You need to continue to be connected to the Lord, my soul. Because Christ lives in you, you are slowly being transformed to His image. You are under the gardener's care. Kinsa man atong gardener, my soul. Tumamahan sa lahat, my soul. Ingon sa John 15:1-2, my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be more fruitful. No, kung makita sa Ginoo nga, maayo kay ka sa anang butang, no? I-bless kay maayo sa Ginoo to be more blessings sa uban ng igsoon. Ang among topic ganina sa Sunday school is to be blessed, to be a blessings po sa uban ng igsoon. Dili siya blessings nga about sa financial na blessings. Dili siya blessings nga about sa mga salapi, mga igsoon. Kundi blessings nga naangkon nimo sa Ginoo. Nga nakay kinabuhi ba, nga nakay Ginoo sa imong kinabuhi. Nga ma-share mo sa uban nga wala pa nakabalo. No? It is a blessing. God's desire is of the branches to reflect the image of His Son to the vine. The fruit actually is bearing the character of Christ, becoming more evident to your life. In order to bring out the fruits, the father and the gardener commits to pruning. No? Yak i-prune. No? In order for us niya mahimo kang mabungahon. No? Kung ngayon tag-prune, kung ato pa sa tawanan ta, pagihan ta kag mga trials din, pagihan ta kag mga mga utang din, in order for you, namulikod ka sa iyong pagpangalagad. No? Dili inoon nga, tungod kay napasakitan ka sa Ginoo, daghan mga discouragement sa imong kinabuhi, undan ka sa pagpamalagan. Nung una remind sa Ginoo ang mga disciples, in order katong last minute or last hour na siya sayang pakiguban sa mga disciples, na maabot gid ang time sila na wagi sila kasakit sa ilang kinabuhi. No? It is a reminder for us, mga igsoon, na kinahanglan na magpabilin tayo sa atong buhay Diyos to have a fruitful life in the Lord. Kumingon tag-fruitful life ng igsoon, ang meaning nga is a life with love and obedience. A life with service sa Ginoo. No? Kumingon tag a life with love. Puno sa gugma ng igsoon. A fruitful life in the Lord is a life of love, obedience, serving God to produce good fruit to others. Ang characteristics sa usa ka fruitful life ng igsoon is naay gugma. Yan kinabuhi. No? Kita ba mga igsoon? Ma-determine ba nato itong kinabuhi ang puno sa gugma? No? Gugma, dili lang kay gugma sa iyong pagwalingin, kundi gugma sa uban. Gugma nga dili tawhanan bitaw magugma kana bitaw kinisingkasing nga nakay Ginoo ba nga ang kunin mong Ginoo tungod kay nakabalo ka sa kaluwasan nga hindi mo i-share sa uban nga ibati ka kaluoy kay sila wa kaila sa Ginoo mong igsoon. A fruitful life is a characterized the love of God to others. Ang ikaduha, obedience. Kanay obedience. Kita obedience ba tayo sa tubangan sa Ginoo, mga igsoon? Ako guilty ko ani mga igsoon. Kaya naghan din ko ani nga guilty. Usay na isugo ang Ginoo sa inyo, usay makuha ka sa oras na hulog ka nga mapugos.
obedience dapat out of love mo sa Ginoo. Nga ma-realize nimo ba nga unsa ka maayo ang Ginoo gibuhat niya sa imong nga i-share na og ganina sa ang Sunday school ganina na kanang atong ginabuhat bitaw nga pag-serve sa Ginoo. Gamay lang kayo siya nabutang pa. Kanang prayer meeting nga dita maka-attend, kanang mga ministry nga dita usay mapubus lang ta. Gamay lang kayo siya nabutang nga i-offer sa Ginoo yung kinabuhi para sa ato. Para lang mawala ang atong masala. No? Nga nagula siya dugo para lang ginimo ba? No? Dili ba kita maging obedience diya sa iyang natubangan ng Igsoon? Ang ikatulo, ang service. No? Ano mag-serve tayo sa Ginoo. A fruitful life involves serving God and serving others ng Igsoon. Ang ikaapat, self-discipline. Naay kinahanglan magbasa kag Bible, magbuhat ng devotional, mag-pray early morning, pero usay mag-guilty ko ani usay pagmata parangdan tanaw din sa cellphone. Mga iso, it is a reminders for us na we need to be connected to God always. We need to be connected sa atong Ginoo mga iso. Kaya hapit na gibalik na Ginoo. I-advise natin din na we need to stay connected. Stay connected to God. Never allow anything to go between you and God. Kung may untag between you and God, may usay mga problema, may usay katong i-share ni ate ganina nga, usay patulong na rin siyang simba, may mga babag sa yaha, may mga usay makasapot sa yaha. No? Usay na yung mga anak ng mga sitwasyon sa itong kinabuhi. Na usahay, na patunga sa ato ang relasyon sa Ginoo ba between you and God. There is no circumstance that can separate us from God. Amen. Wala mga circumstances na makaseparate sa ito. Na wala itong isod basta na kay Ginoo sa imong kinabuhi. No? Tanan ng mga problema ng imong magyan, yung mga solusyon tanan ng isod. Live in full dependence on Him. Mayroon tag-dependence ng isod. Nag-depend kita sa Ginoo ng Igsoon. Yun, dili kita mabuhi kung kita na mag-inusa ng Igsoon. We need our Father, we need our God ng Igsoon. Live a full dependence on Him and enjoy a fruitful life that He brings to your life. Mayroon tayong fruitful life ng Igsoon na kay ka nang matulog ka na, wakay Ginoo na. Naka-assurance na mumata ka pagkauma, managa po ng Ginoo sa imo. Mumata ka. Despite sa mga problema na imuatang sa imo mga problema, nga kabalo ka ba, nanay Ginoo, assurance sa imo, nanay Ginoo na matabang sa imo. It is an assurance sa imo na magpabuyo ka ba nga full dependence ka sa Ginoo. Nga di ka mabalak ka, kay nanay Ginoo na mo tabang sa imo. Ay kadwa, stay consecrated in your soul. To be consecrated is to be set apart for God's exclusive use. Exclusive use kan sa Ginoo mga Igsoon. No? Isa ka kanang, kung man pa kanang special pa ka sa Ginoo ba? Special child ka sa Ginoo. Kanang, pa ka sa Ginoo ba? Kanang gipaharagahan ka sa Ginoo nga nakay exclusive ka na Ginoo. At siya kanang exclusive ka na relasyon siya ba? No? Your life now belongs to God. No, ang imong kinabuhi belongs na sa Ginoo mga Igsoon. And everything in your life, even your family, even your work, even your business, even man sa imong mga relasyon, sa imong nakapaligid sa imong, even ang imong dreams, or even imong mga goals sa imong kinabuhi, it belongs sa Ginoo mga Igsoon. Wala imo na mga Igsoon. Everything in your life, your family, your career, your relationship, your plans and dreams, etc. all belongs to God. No? Nabot na din kalibutan na mahubo. Balik tayo sa Ginoo. Nahubo po ni Son. No? No? Wala tayo nga ito panghambong sa Ginoo. Sa uban. No? Lumato ka dito na ako na ko ni. Ako nagpatukod na ng simbahan. Ako nagpahilo. Ako nagikan na tayo. Ako na tanan. No, hindi mga yan. Mga Igsoon. Di ka makain dito na nag-ministry ko ani. Ako nagpadaghan ng mga bata. Or ako nagpa-liko na ng mga yun, dili mga Igsoon. So, sa grasya sa Ginoo mga Igsoon. Iya ang tanan mga Igsoon. Ikatulo, stay committed sa Ginoo.
Give your 100% commitment to Christ. Nga muna usahay, usa ka witness, usa ka church, usa ka witness, usa ka member, usa ka witness, sa usa ka Christian mga igsoon, usahay ang commitment to. Usahay mas committed pa ta usahay sa atong eskwela, mas committed pa ta sa atong pagtrabaho, mas committed pa ta sa atong schedule, sa atong kuan kanang barangay or sa ba na may mga ayuda dira, no? Usahay committed pa ta na. Nya wala na nato nahatag ang 100% ka commitment sa atong voyagers. Don't follow him out of convenience. Yung say sometimes sa mga igsoon, nagapalo na tao sa dili ka dayahay, dili ka okay ang ginabuhi dili, no? Pero wala ka nag-expect, usahay natin mga trials na maabot sa ato. Ngayon, nga nag-aubat tayo sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Lagi magiyan nato ng mga kalisod. Don't follow him out of your convenience. That you give him only those things that don't mean much to you. Naghatag lang sa itong mga oras, nga kaning baka kita, kanila, para kusay, ato pang limitahan ang atong mga dream, kanila kung ma-offer sa Ginoo. No? Mga igsoon, stay committed sa Ginoo. Give your 100% commitment sa Ginoo. No? Dili na kay para sa atuwa, kundi para gini sa kanang nakadungog sa ta, bisan sa kuwang, no? Isa ko sa nag-hear kaya ni. Pero kinahanglan jud i-share, no? Para sa tanan jud ni. Ang ikaapat, lastly, kaya yung pinakabuhan, yung usahay, wala taani ba? Stay consistent sa pagpangalagad sa Ginoo. Stay consistent. Usahay, stay consistent na dili 100% committed. Kinahanglan nga stay consistent na sa Ginoo mga igsoon. Don't trust circumstances or feelings. Di na to basihan ang atong feelings pero dili. This change just keep the fire in your relationship sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan nga i-keep na to atong relationship sa Ginoo. Ang yang karon ba ako kalayo sa Ginoo. Ang atong kung kadang gikan mo ang mga young people kung gikan mo mga youth camp or mga event kanang bitong conference, kanang paghuman sa conference, nagdasipin mo. Kinahanglan na ito mga igsoon, continue na ito na kanang magpabilin ta mga dasip. No, nga na, no? Stay consistent. Don't trust the circumstances or feelings. They change, but God does not. No? Dili mo usap ang atong Ginoo mga igsoon. When Jesus spoke these words mga igsoon, He was nearing the time na mawala na siya. Or crucified na siya mga igsoon. Sa iyang i-share sa disciples. Perhaps, they were the last minute instructions na siya para sa ilahan. Kung I know na dili siya para lang sa mga disciples, kung dili para sa kauntan ng mga igsoon. Maabot din ang time na usahay, layo kita physically sa Ginoo. Pero when we trust sa Ginoo, ito mo maayo kay Ginoo sa itong kinabuhi. He wanted His disciples to know when would soon physically separated from Him. Life here on earth is difficult. Tama ba? Hindi sa kalibutan, lisod kaya itong kinabuhi. Dagan kayo tayo mga testimony nga nakil kalisod ng igsoon. Dagan tayo mga kaigsuunan na gusto lang ng anak. Kami itong makaangkol ng mga ngani ng utang pero lagi mga trials ba na itugod sa Ginoo para sa tuwa. Nga output sometimes sa itong mga decisions sa itong kinabuhi. Na muna makahimo sa ito ba ng mga decisions sa itong kinabuhi, ng mga personal na mga decisions na usahay wala na hindi panangin sa Ginoo. Na mo result usahay nga